May mga tibok ng puso na parang lumang bumbilyang nanginginig sa kisame. Mahina sa una pero kapag naramdaman mo, bigla na lang sisiklab na parang liwanag na matagal nang nakatago. At doon nagsisimula ang kwento ko. Sa isang ilaw na hindi ko inaasahang sisindi. At ang pangalan niya, Roldan. Hindi ko naman talaga plano na ma-in love kahit anong bomba. Pero yung iniisip mo na hindi bastos, bomba na trabaho. Kasi sa amin kapag tagasindi ka ng mga sirang ilaw sa barangay, ang tawag sa'yo bomba boy. At yun yung extra job ko tuwing gabi. Pinapalitan ko yung mga busted na bumbilya ng barangay hall, covered court, waiting shed, pati sa tindahan ni Aling Bebe. At doon ko unang nakita si Roldan. Malaking tao, malaking ngiti, at mas malaki yung presensya. Yung tipong kahit may ginagawa ka, mapapatingin ka talaga. Janitor siya sa barangay hall, pero kung umasta, parang bida sa sariling pelikula. Hindi ko nga alam kung bakit ang lakas ng dating niya sa akin. Baka kasi siya lang yung tanging tao na nag-hi sa akin ng may sincerity. Hindi bara-bara. Uy, Jomel. Sabi niya nung unang gabi na nagkita kami habang bitbit ko yung mahabang hagdan ng barangay. At ang sabi pa niya, basta pag ikaw yung paakyat, hahawakan ko yung hagdan, baka mahulog ka pa delikado yan. Wika niya. At simula noon, literal at figuratively, hinawakan niya yung hagdan ko. Pati na rin yung puso ko. Gabi-gabi kaming nakikita dahil sa trabaho ko. Kailangan kong umakyat sa mga poste at kisame. Dahil sa trabaho niya, kailangan niyang umiikot para maglinis. Pero dahil sa tadhana, lagi kaming nagtatagpo. Jamel, ayos ka lang? Jamel, ingat ka sa pag-akyat. Jamel, gusto mo ng coffee? Hindi ko alam kung dahil sa kape o dahil sa kanya, pero sa tuwing lumalapit siya, bigla akong giniginaw pero naiinitan ako sa loob. Yung pakiramdam na parang first time mo ulit mabuhay. One time nasa waiting shed ako, pinapalitan yung lumang ilaw. Wala siyang sinabi pero bigla niyang hinawakan yung bewang ko para i-stabilize habang nasa hagdan. Halos mahulog talaga ako. Relax, sabi niya habang nakangiti. Ayokong masaktan ka, lalo na't ikaw yung inaakyat ko tuwing gabi. Inaakyatan ko ng hagdan tuwing gabi. Wika niya. Natawa ako ng sobra at siya rin. At doon nagsimula yung kilig na hindi ko maipaliwanag. Pagkatapos nun, gabi-gabi na siyang may baong kwentong walang saysay pero sobrang saya pakinggan. Minsan tungkol sa pusa nilang ayaw maligo. Minsan tungkol sa kapitbahay nilang nag-away dahil sa walis. Pero ang paborito ko ay yung kwento niya. Alam mo, Jamel, pag ganyan ka, gumagaan yung trabaho ko. Tapos tumingin siya sa akin na parang iba. Di ko alam kung iniisip ko lang ba o baka may nararamdaman din siya. At sa gabing yun, habang pinapalitan ko yung pinakamataas na ilaw sa covered court, hinawakan niya yung hagdan sa baba. Tahimik lang siya, tahimik din ako. Pero yung puso ko, hindi. Habang nakasilip ako mula sa taas, nakita ko siya nakatingala. Nakangiti. Nakatutok lang sa akin. At doon nagsimula yung kwento namin. Kung may medalya lang sa pag-assume, siguro champion na ako kasi pagkatapos ng unang linggong puro kilig at ngiti.
Mas lalo ko nang hindi alam kung iniisip ko lang ba ang lahat o kung gusto ko na si Roldan. Pero aaminin ko, tuwing gabi, umaasa ako. Nasa barangay hall ulit kami, nagpapalit ng ilaw. Siya nagwawalis pero halatang hindi sa kalat nakatingin. Ayos ka lang ba, Jomel? Oo naman, sagot ko. Pero sa totoo lang, nanginginig yung kamay ko habang hawak yung bulb. Sure ka? Kanina ka pa namumula oh, wika niya. Naiinitan lang, wika ko naman. Malamig dito, wika niya ulit. Ewan, wika ko. At ito tumawa siya. Yung tawang malalim, yung parang bigla kang giginhawa tapos ayun na naman. Yung tingin niya, yung tingin na para bang gusto kang kausapin ng puso niya pero nag-aantay pa siya ng signal. Noong gabing yun, di ko alam kung sinasadya niya o coincidence lang. Pero lagi siyang tumatabi sa akin. At ang tanong niya, nag-dinner ka na ba? Hindi pa, sagot ko. Ano, gusto mo libre ko? Wika niya. Wag, nakakahiya. Wika ako naman. Hindi nga, sige na. Para naman hindi ka puro instant noodles. Wika pa niya. Napahiya ako ng konti pero kinilig ako ng sobra. Kumain kami sa tapat ng barangay. Fishball, kwek-kwek at pansit sa kariton. Simpleng pagkain pero yung tawa namin grabe. Nagtutuksuhan kami kung sino yung mas mukhang di natutulog, kung sino yung mas malaki yung eye bags, kung sino yung mas mukhang nangangailangan ng love life. Sino gusto mo? Tanong niya bigla habang ngumunguya ng fishball. Bakit mo naman natanong? Wika ako. Kasi curious lang ako. Malay mo. Wika pa niya. Malay ko ano? Wika ako. Malay mo ako pala. Wika naman niya. Parang biglang kumatok sa utak ko yung linya niya. Pero syempre, natawa na lang ako. Hindi ka naman siguro nagpapatawa, no? Wika ako. Malay mo nga eh. Sabi niya sabay kindat at ayun, tinamaan ako dun. As in, literal. Parang bomba na dahan-dahang sumisibol. Pag-uwi namin, sinamahan niya ako hanggang kanto. At ang sabi ko, uwi ka na. Bukas pa tayo magkikita. At ang sagot naman niya, tingin mo ba masasanay pa ako na hindi kita nakikita gabi-gabi? Kinabahan ako. Pero yung may kilig na parang kumakawala. Kaya sabi ko na lang, tara na, baka may makakita sa atin. Ayaw mo bang may makakita? Tanong niya ulit pero this time, seryoso yung tono. Hindi ako nakasagot kasi, totoo, di ko alam ang sasabihin. Pagdating ko sa bahay, hindi ako nakatulog. Kasi sa unang beses, hindi ko na siya simpleng Roldan lang sa barangay. Parang mas lalo kong gustong maging bukas ang gabi. Para magkita kami ulit. Para maulit yung hawakan ng hagdan. Para maulit yung nararamdaman ko. At doon nagsimula yung kilig na unti-unting sumisibol. Lumalakas, tumitibok. Na parang bombang naghihintay ng tamang oras para sumabog. Kung sa unang 2 gabi ay kilig lang ang dala ni Roldan, ngayong gabi, parang may iba. Parang mas mabigat, mas makahulugan, mas totoo. Hindi ko alam kung dahil sa mga tingin niya o dahil sa kaba ng dibdib ko pero ramdam ko
may mangyayari. Hindi ako handa, pero gusto ko. Nasa barangay hall kami, parehong overtime. Ako, may pinapalitan na namang ilaw sa may mini stage. Siya naman nag-aayos ng mga silya. Tahimik kami pero hindi awkward yung tahimik. Yung katahimikan na punong-puno ng kung ano-ano na hindi namin mabigkas. At ito, tinawag niya ako mula sa ibaba ng stage. Jomel, pwede ka bumaba sandali? Kaya ito, bumaba ako, bit-bit yung tools ko. At paglapag ng paa ko sa sahig, tinignan niya ako. At hindi niya tinatanggal yung tingin. At ang tanong ko, bakit? Tumingin siya sa paligid, wala nang tao, tapos huminga siya ng malalim. At ang sabi niya, kanina ka pa, parang iniiwasan mo ako. At ang sagot ko naman, ha? Hindi ah. At ang sabi niya, hindi mo ko tinitingnan sa mata oh. Kaya ito, tumingin ako ng konti. Pero parang may kuryente. Kaya umiwas ulit ako. At ang bulong niya, ayan na naman. Lumapit siya konti lang pero sapat para maramdaman ko yung init niya. At ito, seryoso na yung boses niya. At ang sabi niya, Jomel, may sasabihin ako. At doon parang tumigil ang mundo. Pati yung mga ilaw na pinapalitan ko parang biglang umilaw ng mas maliwanag. At ang sabi pa niya, alam mo, medyo sa simula nung nakita tayo, parang sa'yo umiikot yung mga gabi ko. At ito, napatingin ako sa kanya at sa unang beses, hindi ako tumingin palayo. Araw-araw hinihintay kita eh. Kahit ilang minuto lang kitang makita, parang okay na yung buong araw ko. Wika pa niya. Parang may humila sa dibdib ko. Di ko alam kung magugulat ba ako o matatakot o matutuwa. Pero mas nangibabaw yung hindi ko kayang itago. At ang dugtong pa niya. Tapos kapag nakakatabi kita, hindi ako mapakali kasi kapag nakangiti ka, sumasaya rin ako. At kapag hindi kita nakikita, parang may kulang. Wika niya. Diretso, walang paligoy-ligoy, walang drama. Parang bomba na biglang sumabog. Tahimik pero malakas. At ang sabi niya, gusto kita. Hindi ko alam ang sasabihin pero alam ko ang nararamdaman. At ang sabi ko, ako rin eh. Gusto rin kita. Tumingin siya, nagulat. Pero yung ngiti niya grabe. Parang fireworks sa loob ng barangay hall. At eto, inulit ko pa. Gusto kita matagal na. Hindi ko pa natatapos yung pangungusap. Bigla niya akong hinila ng konti. Hindi sapilitan, hindi mabigat. Yung sakto lang para mapalapit yung noo namin sa isa't isa. Hindi kami naghalikan. Pero yung init ng hininga niya sa mukha ko, parang sapat na para pasabugin lahat ng ilaw sa barangay hall. Salamat ah. Kasi hindi mo ko tinaboy. Wika niya sa akin. Bakit naman kita itataboy? Kasi di ko naman alam kung pareho tayo ng tinitibok eh. Wika pa niya. Ngumiti ako at ang sabi ko habang hawak yung kamay niya. Basta, tandaan mo to. Kung sino yung may hawak ng hagdan ko, siya na rin yung may hawak ng puso ko. Natawa siya, ako rin. Pero yung kilig ibang level. Kinagabihan sabay kaming umuwi. Hindi kami naghawak kamay,
pero halos magdikit yung mga siko namin habang naglalakad. Walang salita pero punong-puno ng kung ano. At bago kami maghiwalay sa kanto, sabi niya, simula ngayon, Jomel, akin ka na ba? Napangiti ako. At ang sagot ko, akin ka na rin. At doon nagsimula yung bagong liwanag sa gabi namin. Sino ba ang mag-aakala na yung simpleng tagahawak ng hagdan ko magiging constant sa buhay ko? Na bawat gabi kahit pagod, may naghihintay sa akin na yung dati kong tahimik na mundo biglang napuno ng kwento, tawa, kape at presensya niya. Hindi ko rin alam pero isang araw nagising na lang akong hindi ko na kayang gumabi nang hindi siya nakikita. At si Roldan ganun din. Sa barangay hall pa rin kami madalas na nagkikita pero iba na ngayon. Mas natural na, mas kampante at mas kami. Minsan habang nag-aayos ako ng ilaw sa may stage, bigla niyang ihahagis yung basahan sa likod ko. At sasabihin niya kunwari, ay, sorry, natapon. Pero halata naman na gusto niyang mapalingon ako sa kanya. At ang sagot ko, oo na, miss mo lang ako. Tapos tatawa siya at ang sabi naman niya, hindi no. Pero iba yung ngiti niya, yung ngiting hindi maitago. At yun ang nagpapakilig sa akin buong gabi. Madalas din kaming magmerienda sa labas. Fishball pa rin, kwek-kwek. Pero yung simpleng pagkain na yun, pakiramdam ko pagkain para sa dalawang taong masaya sa isa't isa. One time habang humihigop siya ng pansit, bigla siyang tumingin sa akin at ang sabi niya, napansin mo ba na hindi na ako kinakabahan kapag kasama kita? At ang sagot ko, talaga? At sabi pa niya, oo kasi alam ko na yung sagot mo kahit wala kang sinasabi. Ano namang sagot? Wika ako. Gusto mo rin ako. Wika naman niya. Tumawa ko at ang sabi ko pa, kulang pa yun. Ano pang gusto mo? Wika niya. Tingin, ngiti, gabi, lahat. Wika ko. Tapos, tinanong ko siya, ikaw ba? Hindi siya nakasagot. Pero, hinila niya ako papalapit. Hindi halata, yung tipong dahan-dahan lang. Tapos, pinatong niya yung braso niya sa balikat ko habang lumalakad kami pa uwi. Simpleng gesture pero grabe. Parang yakap na hindi yakap. Paglingon ko sa kanya, nakatitig ulit siya. Yung tingin na parang kahit maraming tao lumiliit yung mundo hanggang sa kami na lang dalawa. At ang sabi niya, tatanungin sana kita kailangan ba natin itago to? Wika niya. Hindi ako nag-isip at ang sabi ko, hindi. Talaga ba? Wika ulit niya. Roldan, wala naman tayong inaargabyado Wala rin tayong tinatago. At ikaw, proud ako na kasama kita. Hindi ko makakalimutan yung ngiti niya noon. Yung tipong parang nanalo siya sa contest ng buhay. Gabi-gabi habang pinapalitan ko yung ilaw, siya naman nasa baba. Nakaupo, nakatanga sa akin, minsan nakangiti, minsan nakakunod yung noo. Pero lagi-lagi niya sinasabi, hawakan ko to huwag kang matakot. Anong hawak mo? Wika ko. Hagdan, wika naman niya. At ako, wika ko. At tumingin siya ng seryoso at ang sabi niya,
Hawak din kita. Hindi ko alam kung bakit pero sa linya na yun, parang bigla akong kinoryente ng isang damdaming matagal nang nakaimbak. At nung gabing yun, habang nakaupo kami sa waiting shed, sabay kaming tahimik, hindi awkward, yung tahimik na may sariling wika. At ang sabi niya, Jomel, pwede ba? Pwedeng wika ko. Pwede ba? Dito lang lagi yung uwi mo sa tabi ko. Wika niya. Hindi ko na malayan na napangiti ako ng malaki. Kaya ang sagot ko, kahit saan ako umuwi, basta nandiyan ka, pakiramdam ko, nakauwi na ako. Hindi siya nagsalita pero ramdam ko na mas hinigpitan niya yung pagkakaakbay sa akin. At sa gabi ring yun, sa unang beses, humilig siya sa balikat ko at hinayaan ko hanggang sa hindi na namin namalayan ng oras. Sa pagkahaba-haba ng kalye, kami pa rin ang magkahawak. Sa dami ng ilaw na pinapalitan ko, siya pa rin ang nagbabantay. At sa bawat pagtakbo ng panahon, isa lang ang hindi nagbago. Si Roldan ng liwanag na hindi ko kayang palitan. Minsan iniisip ko paano na kung hindi ko tinanggap yung trabaho sa barangay? Paano kung hindi ko na-meet si Roldan? Paano kung hindi niya hinawakan yung hagdan nung unang gabi? Siguro, iba yung takbo ng buhay ko. Mas tahimik, mas simple, mas walang kulay. Pero ngayong nandito na ako kasama siya, hindi ko ma-imagine ang gabi nang wala yung laki ng katawan niya, yung tawa niyang nakakabingi at yung presensya niya na parang kumot. Mainit, komportable, at hindi mo gugustuhing bitiwan. Makalipas ang ilang buwan, mas naging kami nang hindi namin sinasabi. Kung dati, nagtatabi lang kami, ngayon halos dikit na yung katawan namin habang naglalakad. Kung dati kwentuhan lang, ngayon may halong lambing na hindi namin namamalayan. Jomel, pagod ka ba? Sabi niya minsan habang nasa mini stage kami. Hindi naman, bakit? Wika ko. Kasi ikaw yung pahinga ko Wika niya sabay hawak sa batok ko. Ayun, napaupo ako, literal. Tawa siya ng tawa. At ang sabi ko, ang corny mo. At ang sagot naman niya sabay kindat, oo, pero effective. Habang lumilipas yung mga gabi, dumami rin yung mga ritual namin. Ang una, pagdating sa barangay hall, hihintayin niya akong buksan yung toolbox ko. Kahit kaya ko naman, siya yung gagawa. Pangalawa, pag may mataas na ilaw, hawak niya agad yung hagdan. Kahit minsan wala naman talagang peligro, hawak pa rin niya. Pangatlo, pag merienda, lagi siyang may dalang 2 bote ng malamig na tubig. Isa sa akin, isa sa kanya. At pang-apat, kapag pauwi na kami, siya dapat ang nasa kanang side ko. Para pag nahulog ka, sa kaliwa ka babagsak. Hindi sa akin. Sabi niya. Pero ang totoo, gusto niya lang na aali-aligid sa braso ko. At yung paborito ko, yung pang-5. Bago kami maghiwalay sa kanto, kahit hindi kami magkayakap, lagi niya sinasabi, bukas ulit. Mahal kong taga-bomba. Sasabihin ko sana na corny pero sa totoo lang, paborito ko yung linya na yun. One time, umuulan ng malakas. Hindi kami makagawa ng trabaho kaya napahinto kami sa waiting shed. Habang nakaupo kami, bigla siyang tumingin sa akin. Jomel, seryoso lang may tanong ako.
At eto napalingon ako. Seryoso yung mata niya, yung tipong ramdam mo yung bigat. Kailan mo ako nagustuhan? Wika niya. At eto napakamot ako. Kailan ba? Siguro nung una mong hinawakan yung hagdan. Wika ako. Ha? Dahil doon? At eto tumawa siya. Oo. Kasi ramdam ko may care ka. Hindi pa kita kilala noon pero parang safe ako sa'yo. At eto tumingin siya ng matagal. Tahimik ang paligid. Maliban sa tunog ng ulan. At ang sabi niya, alam mo, nagustuhan na kita bago mo pa ako nagustuhan. Bakit naman? Wika ako. Ewan ko, siguro kasi. At ito, tinignan niya ako mula ulo hanggang baba. Natatahimik ako pagkasama kita Hindi ko to na-experience. Kaya sa kahit sino. Wika pa niya. Hindi ako agad nakasagot, pero napangiti ako. Yung tipong hindi ko mapigilan kahit gaano ko pilitin. At ang sabi niya, tara. At ang sagot ko naman, saan tayo pupunta? Sa barangay gym, para walang tao, mas maganda. May echo yung tawa mo. Wika niya. Kaya naman ito, pagpasok namin sa gym, kami lang dalawa. Tahimik, maluwag, malamig, puro anino lang ng mga ilaw na pinapalitan ko noon. Dito tayo. Sabi niya habang hinihila ang isang upuan sa gitna. Naupo kami. Magkalapit, halos dumikit yung tuhod namin. At ang bulong niya sa akin, Jumel, alam mo bang proud ako sa'yo? Ha? Bakit naman? Wika ko. Kasi kahit ilang ilaw pa yung palitan mo, ikaw pa rin yung pinakamaliwanag sa paningin ko. Wika niya. Napapikit ako. Hindi dahil nahihiya, kundi dahil ang bigat ng linya niya. Yung tipong tatago sa kaluluwa mo kahit wala kang ginagawa. At ito tumingin siya, tumingin ako. At doon na nangyari ang pinakatahimik pero pinakamakabuluhang moment sa amin. Hindi kami naghalikan. Hindi kami nagyakap, pero pinatong niya yung kamay niya sa ibabaw ng kamay ko. At hindi ko yung tinanggal. At ang sabi niya ng mahina, Jumel, pwede ba mas maging tayo pa? At ito tumingin ako sa kanya ng diretso. Sabi ko naman, tayo naman talaga, Roldan. Hindi lang natin sinasabi. Ngumiti siya, yung ngiting walang halong biro, walang halong pag-aalinlangan. At doon ko naramdaman na ito na yun Ito yung kami. Hindi man grande, hindi man biglaan, pero totoo. Tahimik, komportable, sapat, at punong-puno ng pag-ibig. Makalipas ang ilang buwan, mas lalong naging buo ang kami. Wala kaming anniversary, wala kaming official na date na naging kami. Pero bawat gabi, bawat tawa, bawat tinginan at bawat paghawak niya sa kamay ko, parang araw-araw pinipili namin ang isa't isa. At minsan, ayon ang pinakaromantikong bagay sa mundo. Isang gabi sa barangay hall, may mga ilaw na papalitan at si Roldan, ayun, nakatayo sa ilalim ng hagdan. Nakatingin sa akin na parang may iniisip. Kaya sabi ko, uy, lagi mo na lang akong tinitingnan. May dumi ba ako sa mukha? Meron. Ha? Ano? Pagmamahal ko, wika niya. Natawa ako. At si Roldan talaga malakas man yung katawan pero malambot ang puso pag ako yung kausap. Pagkatapos namin mag-ayos, naglakad kami pa uwi. Pero this time, hindi lang siko ang magkadikit.
Hinawakan niya yung kamay ko. Walang takot, walang patago. At wala akong ginawa kundi hawakan din siya pabalik. At ang tanong niya, tingin mo, hanggang kailan tayo ganito? Kailan mo ba gusto? Wika ko naman. Kahit habang buhay, wika niya. At etong umiti ako at ang sabi ko, di habang buhay. At doon ko naramdaman yung klase ng saya na hindi maingay, hindi ang grande pero parang malalim na buntong hininga. Yung pakiramdam na sa wakas, nakahanap din ako ng tahanan. Pagdating namin sa kanto kung saan kami laging naghihiwalay, tumigil siya. At ang sabi niya, Jomel, may gusto kong sabihin. Huminto rin ako at tumingin sa kanya. Alam mo namang mahal kita, diba? Wika pa niya. Hinawakan ko yung pisngi niya at ang sabi ko, oo, at mahal din kita. Pero hindi pa yun yung pinaka nakakagulat. Huminga siya ng malalim at ang sabi niya, gusto mo ba? Dito ka na tumira sa bahay namin para hindi na ako ba ulit-ulit na humihiling na sana kasama kita bawat gabi. Napanganga ako. Literal. Hindi ko na-expect. Hindi ko naisip pero naramdaman ko na ito na. Ito na yung next chapter na hindi ko alam kung ready ako. Pero gusto kong subukan basta kasama siya. At ang sabi ko ng mahina, Roldan, oo. At ito, hinila niya ako papalapit at niyakap ng mahigpit. Hindi bastos, hindi nagmamadali, yung yakap na may pangako. At ang bulong niya sa tenga ko, tara na, umuwi na tayo. At sa unang beses, sabay kami naglakad papunta sa isang direksyon. Hindi na magkahiwalay ng kanto, hindi na magkaibang pintuan, iisa na. At doon nagsimula ang bago naming gabi. Isang gabi na hindi natatapos sa bukas ulit, kundi nagsisimula sa dito ka na. Sa paglipas ng mga araw at buwan, natutunan kong ang pag-ibig ay parang ilaw na matagal nang patay. Minsan akala mo wala ng pag-asa. Pero kapag may kamay na humawak sa hagdan at may pusong naglakas loob na tumingin pataas, bigla na lang sisiklab ang liwanag. At sa liwanag na yon, natagpuan ko si Roldan. At higit pa doon, natagpuan ko ang sarili kong handang magmahal at handang mahalin. Sana'y nagustuhan nyo ang aming kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig.